Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga caregiver. Tinakda rin nila ang dapat na sahod ng mga ito. Saksi si Tina Panganiban Perez. Subsob sa pag-aaral sina Lizelle, Donna at mga kaklase nila sa 6 na buwang caregiving course. Hindi po namin in-expect na ganun pala kahirap. Akala namin kasi madali lang. Pag nasa actual ka na po, in case of emergency, at least may first aid kang maibibigay sa kanila. Hindi lang puro yung ligo. Aprobado na sa House Committee on Labor and Employment ang Caregivers Welfare Act na naglalayong bigyang proteksyon ng mga caregiver. For the first time, mariregulate itong sector na to with the aim of preventing economic exploitation and also abuse, violence, or harassment. At the same time, we want to professionalize this sector by placing importance on formal training and the use of contracts. Sa panukala, dapat ay nakatapos ng kurso sa caregiving ang isang gustong maging caregiver. Dapat mabigyan ng caregiver ng maayos na kontrata mula sa employer o kliyente. Ang isang caregiver sa NCR dapat sumahod ng hindi bababa sa 7,500 pesos kada buwan. Ang minimum masahod naman sa chartered cities at first-class municipalities ay 5,500, habang sa ibang munisipalidad ay 4,000 naman. Naisipan daw ni Congresswoman Roma na ihain ang panukala matapos alagaan ng isang caregiver ang kanyang lola. Bukod anya sa caregivers, mabebenepisyohan din ng panukala ang kanilang mga kliyente. Mas magiging malinaw raw ang terms and conditions ng relasyon ng kliyente at caregivers. Okay po yun na pinalabas kasi 'di ba dati alam naman natin na yung kalagayan ng pag-caregiver ka parang wala lang. Minsan na namamaltrato. Lahat naman po ng nag-work dapat may karapatan po, may benefits na dapat makuha. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.